Salamat. Lubos ang aming pagkilala sa iyong pag-ibig at katapatan na iyong pinagkita sa amin sa iyong mga tao. Tumawag kami sa iyo at papahita. Kapag kami naghihinaan, binibigyan mo kami Ganun ba talaga? ng lakas. Kapag kami naharap sa mga hamon sa buhay, ikaw ay kasama namin. Kaya nga lumalapit kami sa iyo na may pasalamat at pagpupuri. At aming tinari sa iyo ang aming pagsamba noong bang puso at buong buhay. Buksan mo ang aming mga mata kung magitan at malaman namin na ikaw ay malaging kasama namin. Buksan mo ang aming pandinig kung maging namin ang iyong tinig. At pagkatapos isuso kami kung mamuhay at paglilingkod sa buong mundo bilang iyong mga matapat na alaga. Amen. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Lahat na niligtas, tinubos ni Yahweh, bayaang magpuri. Sariling bayan, sila hindi po sama-sama. Mayroon na lumagak sa ilang nadako at doon nanahan. Wala nang makain kahit sila'y nagutom, na uhaw na lubha. Na sila'y mag-ipit kay Yahweh, sila ay tumawag. Inialis sila sa lugar na iyo at pinatbayan. Kaya dapat namang kay Yahweh ay magpasalamat. Mga naunghaw ay pinainom upang masiyahan. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Atin pong basahin at pakinggan ang bahagi ng banal na Biblia na sa ating nabublay-bulayan ngayong hapon. Ito po ay hango sa unang sulat ng Apostol Pablo sa mga Thessalonica sa kabanatang 5, talatang 16, 17 at saka 18. Magalak kayong lagi, maging magtiyaga sa pananalangin, ipagpasalamat sa ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat iyon ang ibig ng Diyos. Kapatid, panatin niyo ang pagpapalan ng Diyos, kumagit ka na po. Magandang po sa ating lahat, sa purihin ng Panginoon sapagkat sa hapon ito, muli tayong nagkasama-sama, nagkatipon-tipon noong ng tahanan ito. Ang ating pag-itipon ngayon at ang ating pagdiriwang ay isang kakaibang diriwang sapagkat sa araw na ito ay ating ipinapahayag at ating inialay ang pagpapasalamat sa Diyos dahil sa pagka-survive ng kapatid Lloyda. Nakikita natin sa kanya yung kanyang pisikal na problema na likha ng kanyang naging mapait na karanasan. 20 taon na ang nakaraan at nakaka-inspire, no? Pagkat sa kabila ng kanyang pisikal na kalagayan ay nakakasama pa rin natin, no? At hindi hadlang yung kanyang pisikal na kalagayan upang magpatuloy sa kanyang
pagkilala sa kabutihan ng Diyos sa Kanya. Isipin natin 20 taon na ganyan ang kanyang kalagayan. At ito talaga ay malaking pinagpapasalamat at maraming mga tao na nakaranas ng ganyan trahedya ng buhay, hindi umaabot ng 20 taon. No? Kaya nung binanggit ni Kapatid Morda na umabot na siya ng 20 taon pagkatapos na siya ng tato, sabi ko, kakaiba ito, it's milagro ito. Yung iba, mga mahaba na yung 5 taon. No? Mahaba na yung 5 taon. Pero si Kapatid Meloida, 20 taon mula mo siya ay at ito yung binabanggit mismo ni Apostol Pablo sa ating aralin. Sa ating aralin ay nagbanggit na si Apostol Pablo ng 3 katangian ng isang manampalataya. Una, ang magalak kayong lagi. Pangalawa, maging matyaga sa panalangin. Pangatlo, ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari. Alam nyo, kung titignan nyo at pakikinggan nyo ang mga tawa ni Kapatid Loida, sabihin nyo, mayroon ba siyang karamdaman? Parang walang karamdaman. Makatalyaw. Mapapalinong ka talaga pag tumawa si Kapatid na Loida. Hindi niya inisip yung kanyang kalagayan. Hindi naging sagabal yung kanyang physical na kalagayan upang i-enjoy ang life. At ito yung sinasabi niya Apostol Pablo, magalak kayong lagi sa isang manampalataya, sa isang kumikilala sa patuloy na pagkilos ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Dapat yan ang ating maging katangian. Anuman ang dinadala natin sa buhay, mabigat man ito o mahirap itong mapagtagumpayan, malaking sa atin yung tuwa at wala sapagkat alam natin na ang Diyos ay kasama natin. No? 20 taon, 20 years ng nakaraan, at ito ay bunga ng binabanggit ni Apostol Pablo na maging matyaga sa pananalangin. Natitiyak ko na ang buong pamilya nung naatake si Kapatid Loida, maaring luhuran pa nila ang pananalangin. Maaring halos hindi na sila matulog sa pananalangin. At yan ang dapat maging katangian ng bawat isa sa atin na sa anumang pangyayari sa ating buhay, lahanin natin na mayroong isang mananapitan, mayroong isang sasaklolo sa atin, mayroong isang hawak sa ating buhay. Yan ay ang Diyos na lumikha sa atin at patuloy na nagkakaloob sa atin ng ating buhay at ng ating kalusugan. Kaya sa anumang pangyayari sa ating buhay, patuloy lamang tayong manalangin, patuloy tayong makipag-usap sa Diyos, patuloy tayong umasa na ang pandinig ng Diyos ay bukas para sa ating mga tinig, para sa ating mga daing. At alam ko na ganyan ang naranasan ni Kapatid Loida at ang kanyang pamilya, kanyang mga kapatid. No? Naging matyaga sila sa panalangin at ang kanilang pakikipag-usap ay nagbunga sapagkat hanggang sa ngayon, tapos ng 20 taon, kasama pa rin natin ang ating Kapatid Loida. Pangatlo, ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo ang lahat ng nangyayari. Kapag naranasan natin itong mga ganitong uri ng mga mapait na karanasan, ay minsan nagtatanong tayo, ano ba ang ginawa ng Diyos sa atin? Bakit nangyayari sa atin ang mga ganitong pangyayari? Kung minsan sa tingin natin parang tayo ay pinabayaan ng Diyos.
Ngunit alam natin na kung tayo ay patuloy na nananalig sa ating Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Ang Diyos na ating sinasampalatayanan ay isang Diyos na maibigin at patuloy na binibinig sa ating mga panalangin. At yan ang dahilan kung bakit nandito tayo ngayon. Nagkakaisa, nagdiriwang, ipinagpapasalamat natin ang 20 taon pagkatapos na naatake ang ating kapatid Loida na ibinigay ng Diyos. Bagaman nagkaroon ng pisikal na problema ang kapatid Loida, ngunit nasa kanya pa rin. Ipinagkakatiwala pa rin ng Diyos ang buhay sa kanya. At yan ang dahilan bakit tayo nagpapasalamat. Kapagkat mayroon tayong isang Diyos na maibigin, na pagpala, awain, at patuloy para sa kanya. Dalangin ko na kapatid Loida ay sa kabila ng kanyang pisikal na kalagayan, patuloy ka pa rin nananatili sa isang matapat, matibay, matatag, naling panampalataya sa Diyos. At alam ko na kasama mo ang Diyos araw-araw. Paghihin ang Panginoon. Sa pangalan ng Ama at Anak. Awit ka, salamat. O bukal ng pagpapala. O bukal ng pagpapala, awit ko ay itugma. Daloy ng maraming awa, awit kang masagana. Turuan akong gumawit ng awit dyan sa langit. Sa mundo ako'y itindig, bundok na iyong pag-ibig. Tulong mo dito nakamtan, pala mo'y ibinigay. Ikaw aking aasahan hanggang sa bilang buhay. Si Jesus ako'y hinanap na ako'y magdadala upang ako'y mailigtas. Dugo niya'y ibinayan. Sa awa mo't kabutihan, buhay ko'y aking utang. Hambang ko'y pangunahan at nang di na maligaw. Ang hanggang puso kong handog, marapatid mo, O Diyos. Tatakan mo ng pag-irog, tandang ako'y kay Jesus. Amen. Aming amang nagbigin at pala kami ngayon ay sama-samang lumulog sa ayaw lumalapit sa iyong kahanan. Kinikilala ang iyong kabutihan, ang iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin, lalo tigit sa aming kapatid ng Loida. Ngayon ay aming sinasamahan sa kanyang pag-aalay ng kanyang pagpapasalamat sa iyo dahil sa pangalawang buhay na pinagkaloob mo sa kanya. Opo, aming Ama, iniligtas mo siya at sa loob ng 20 taon, patuloy mo siyang iningatan, patuloy mo siyang pinagpala, patuloy na pinag-alab mo ang kanyang pananalig at panampalataya sa iyo. Arito kami, O Diyos, sama-sama nag-aalay ng pagpapasalamat dahil sa buhay at kalakasan at kalusugan ng aming kapatid ng Loida. Nawa, O Diyos, pagpalain mo siya, patuloy mo siyang ingatan sa araw-araw ng kanyang pamuhay. Pinigtas, ginawa siya sa anumang kapamakan at nawa, O Diyos, patuloy na samahan mo siya sa araw at gabi. Sa kanyang paggawa at sa kanyang pagtulog. Ikaw nawa, O Diyos, ang kasama niya at patuloy nawa na madama niya
ang iyong presensya sa bawat sandali at sa bawat yugto ng kanyang kamay. Sa iyong mga kamay ay aming pinakakatiwala ang aming kapatid na Loida. Nawa o Diyos, ipuin mo ang kanyang buong katawan. At nawa o Diyos, sa kabila ng kanyang pisikal na kalagayan, ay patuloy na magnasa at matuma pa rin niya ang iyong pag-ibig at pag-iingat sa kanya. Salamat din kami, O Diyos, sa buhay at panampalataya ng kanya buong pamilya, kanyang asawa, mga anak, kanyang mga kapatid, at lahat ng mga taong patuloy na nagpapadama ng pagmamahal at kalinga sa aming kapatid Loida. Nawa, O Diyos, patuloy na gamitin mo ang bawat isa sa kanila upang iyong ipadama sa aming kapatid Loida na patuloy kang gumagawa sa kanyang buhay. Iingatan mo siya, pinagpapalan mo siya, pinagpulungan mo siya. Ano ma, pagpalain mo ang buong isang bayan ito, pagpalain mo ang tahanan ito. Nawa, Diyos, patuloy na maghari ka sa puso ng bawat isa. Salamat din sa presensya ng bawat isa sa amin at sa aming pakisa sa pag-aalay ng pagpapasalamat ng aming kapatid Loida. O Diyos, gamitin mo rin ang aming presensya upang padamo mo sa aming kapatid Loida na ikaw ay palagi na sa kanya at palagi na siya ang kaligtasan. Ito po, O Diyos, ang aming samot na langit sa matamis ng araw. At ngayon, tanggapin niyo ang kapalan ng Pilipinas sa pag-ibig ng Diyos ang biyaya ng ating Panginoong Jesus, ang patuloy na paggabay at pag-ingat ng banal ng Espiritu ang sinunod na ngayon po sa kailanman. Amen. 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 Let's sing happy birthday! Happy birthday to you. Yang, yang, yang. Happy birthday to you. Yang, yang, yang. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Matodoble mo pa yan. Trip pa. Kasi ang disposition is masaya eh. Hindi nagmumuk mo. Hindi nagmumuk, nagmamakdol. Oo. Hindi na problema, masaya lang siya. Yes, oo. Kain na tayo. Simpleng, ano, Happy, happy. Oo, na yan.